Hello guys! So what's up? Welcome back to our channel. So today, i-deliver namin ang good news sa inyo. And yan ay ang pagtataas ng minimum wage ng several provinces dito sa Canada. Wow! So, if hindi mo pa alam kung kasama yung province kung nasaan ka dito, please keep on watching! Ayan, sa mga bago nga pala sa aming channel, my name is Emma. I am an international student here in Canada, and together with my husband Alwin, who is an open work permit holder here in Canada, yan, we make daily videos about our life here in Canada or anything about here in Canada. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aming channel, please click subscribe and click na rin the notification bell para ma-notify kayo kapag nag-upload kami ng bagong videos namin. So bago natin i-discuss ang ating good news, shoutout muna pala tayo. Yan, so may nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Mr. Peter and Mrs. Nora Luwalhati na nasa Banff ngayon, and that's coming from their son Rafael Luwalhati. Yan, shout out po sa inyo. And since tapos na yung klase natin kaninang umaga, yun kanina is, ito yung schedule ko nga pala. Kanina, it's just 8 to 12 noon. Yan, so maaga-aga tayo nakauwi, kaya may time tayo gumawa ng video ngayon. And ngayon, since may pasok si Alwin kasi paggabi, so night shift siya, kami lang dalawa ni Zion dito. Ayan. And siya nga pala, ito, nagpabuhat ng aking baby. Thank you! And shout out sa nagbigay ng aming mini playhouse dito for Zion. So, sis Bea, thank you, thank you. Ito, si Zion ay may bahay na dito sa aming apartment or sa basement. And mamaya-maya, sisingilin na namin to ng upa. Kasi meron tayong rental crisis dito. Diba, Zion? Okay. Ayan. Buti na lang talaga ang laki ng space namin dito sa basement, kahit yung mga ang lalaki ng toys na nabibigay or nabibili, yan, sobrang kasya pa rin. Pero yung iba, tinatago na namin guys, kasi alam niyo naman yung bata, sobrang pag nakakita ng mga laruan, ikakalat yan. So minimal lang o paminsan-minsan o rotating yung nilalabas naming laruan para hindi naman sobrang kalat ang madadat na dito sa sala. So anyway, going back sa ating topic, ayan, good news and congratulations na agad. Actually, nung nalaman ko itong news na to, yan, naging happy ako sa lahat ng magbe-benefit dito sa pagtaas ng minimum wage sa different provinces dito sa Canada. Although, yun nga, may hirit kami kasi ang Alberta ay hindi kasama sa tataasan ng minimum wage ngayong October 1. So, meron akong presentation or notes na ginawa dito sa aking laptop. So, ililipat ko ang paggawa ng video dito. So, in your screen, makikita nyo yung buong mapa ng Canada. So, this country is a very big country. So, actually yan, super laki ng Canada. And yung different provinces na makikita nyo, yung mga names na nakalagay dyan, yan yung bumubuo sa Canada. And actually, yung mga provinces na yan ay sobrang laki na din ng area na kung saan, sabi dito, yung Ontario, katumbas na yan ng 3 Pilipinas. Kasi yun nga, yung Canada, it's the second most largest country next to Russia. So, super laki niyan guys. Hindi ko pa nararating actually yung other provinces dahil nandito pa lang kami sa Alberta. So, super laki din actually ng Alberta na hindi pa namin naililibot talaga. But hopefully, di ba, ma-explore natin yung beauty ng different provinces dito sa Canada. So, in this screen, makikita nyo yung different provinces with their corresponding minimum wage as of today, which is September 2023.
So isa-isayin natin yung provinces with their minimum wage para mas maging familiar din tayo sa kung magkano ba yung minimum wage on that location, and actually makatulong din to sa mga nag-iisip na pumunta ng Canada at magtrabaho. Yan, pwedeng makatulong to when you are trying to select or decide kung saan kayo magtatrabaho na province dito sa Canada. So the first one is Newfoundland and Labrador. So current minimum wage nito ay $14.50 per hour. So we are being paid usually here in Canada per hour. So $14.50, if you would convert it to Philippine peso, that's 611 pesos per hour. But of course, syempre sasabihin natin, malaki yung sweldo dito sa Canada compared sa Philippines. But yeah, mataas rin talaga yung cost of living dito. And then going to Prince Edward Island, the minimum wage as of now is $13.70 per hour. Then Nova Scotia, it's $14.50 per hour, same as Newfoundland and Labrador. And then New Brunswick, that's $14.75 per hour. And then sa Quebec, the French-speaking province here in Canada, that's $15.25 per hour. And then going to Ontario, that's $15.50 per hour. Yan, so marami tayong mga kababayan dito sa Ontario. And then Manitoba, that's $14.15 per hour. Saskatchewan, so Saskatchewan, it's $13 per hour. Alberta, kung nasaan kami, so that's $15 per hour yung minimum wage dito. And then yung kapitbahay naming province is British Columbia. So that's $16.75 per hour. And then Yukon, so sa norte na to, that's $16.77 per hour. The Northwest Territories, that's $16.05 per hour. And finally, the Nunavut, that's $16 per hour. So actually, makikita nyo na kahit iisang bansa lang ang Canada, in different provinces, different locations, iba-iba yung ini-implement ng government na minimum wage. And eto nga pala ang good news, 6 dito sa nabanggit natin ay magtataas ng minimum wage. So, syempre, magandang balita yon para sa mga empleyado, diba? If you are working as a minimum wage earner, sa mga provinces na babanggitin ko, at least diba tataas ang inyong sahod dahil sa i-implement nilang increase of minimum wage. And ito nga pala yung mga provinces dito sa Canada na magkakaroon ng increase in minimum wage. So first on the list natin ay ang Ontario. So as what we said, so ang current minimum wage nila ay $15.50 per hour. And now by October 1st, magiging $16.55 per hour na sila. So, kapag dito nga pala sa Canada, just a side note, when we speak of the date, kapag nagsasalita sila, it's October 1st. Although the proper way to write is October 1, 2023. People speak October 1st, October 2nd, October 23rd, that's it. Pero hindi tayo sanay, diba? October 1, yan. Anyway, so going back, so the second province naman is Manitoba. From $14.15, magiging increase sila to $15.30 per hour. And then Nova Scotia naman, from $14.50 per hour, magiging $15 per hour na sila katulad dito sa Alberta. And then si Saskatchewan naman, nakatabi ng province ng Alberta. So from $13, ito magiging $14 per hour na sila. Although next year, alam ko may intention na gawing $15 din yung Saskatchewan. And then Newfoundland and Labrador, from $14.50 per hour, magiging $15 din sila, same as Alberta by October 1st. And finally, Prince Edward Island, from $14.50 per hour, magiging $15 per hour din sila. So yan yung 6 provinces na magkakaroon ng increase ng minimum wage starting October 1st, 2023. And yeah, I'm so happy din sa mga kakilala natin dyan na nagtatrabaho sa mga provinces na nabanggit natin. Actually, magiging beneficial yan sa kanila kasi yung mga kahit sabihin natin pa piso-piso or $1 na increase, 0.80 na increase, malaki yan pag susumahin mo, especially kapag annual yung computation.
And in fact, according to their computation sa news to ha, as per the Ontario government, this rise implies that someone earning the minimum wage and working 40 hours per week in Ontario will see their salary increase by over $2,200 per year. So that's almost 100,000 pesos na dagdag sa iyong sahod dahil dito sa minimum wage increase na i-implement by October 1st of 2023. So although we have minimum wage increase on those provinces, there are some employees who do not have to be paid minimum wage. So if you fall under this list, yan, pwede kayong bayaran below the minimum wage kasi ito yung mga exceptions sa rule. So if you are a farming, ranching, or market garden laborer, so hindi kailangan umayon yung sweldo nyo sa minimum wage as what we have discussed. So some care providers employed in private homes also not necessarily be paid the minimum wage. And then babysitters, only those that are of a very temporary or sporadic nature ha. Kasi if permanent na or long-term yung pagiging babysitter nyo, so it's more of a kind of employment na dapat sumunod na sa minimum wage. And then athletes while engaged in their athletic endeavor, and then volunteers for non-profit organizations. And finally, individuals who have a physical or mental disability or impairment and work for a non-profit organization or institution in programs that are educational, therapeutic, or rehabilitative. So, ito lang yung mga good to know information. At least, we know na there's a general rule and there are exceptions sa implementation ng minimum wage per province. But yeah, it's still important na alamin natin yung iba pang exceptions or rules depending sa province na pagtatrabahuhan natin. So, papaano naman yung ibang provinces, di ba? So, 6 na provinces lang yung merong increase. Papaano naman ang mga provinces na hindi natin nabanggit? Kasama yung province kung nasan kami, which is Alberta. So, anong mangyayari? Meron din ba tayong increase? So, based on our research, yung mga ibang provinces ay magkakaroon din ng upcoming increase. So, first muna is yung federally regulated private sector. So, this is not dependent on the province. But if you are working on a federally regulated private sector, the minimum wage, which is originally $16.65 per hour, ay magkakaroon ng increase to $17.75, and that is just estimated, meaning hindi pa talaga final, and the target na increase ay mangyayari by April 1st of 2024. So that's next year. On the other hand, New Brunswick, so from $14.75 an hour na minimum wage nila, as of now, it's gonna be $15.50 per hour, again, estimate, and the expected ng increase nila is on April 1st, 2024. And ito na tayo guys ha, Alberta. So nandito kami sa Alberta. So currently, the minimum wage here in Alberta is $15 per hour. Although itong data na nakuha ko ay walang target ng increase. So walang date kung kailan mag-i-increase at wala ring amount kung magkano ang i-increase. So TBD. TBD muna tayo guys. To be decided, to be discussed. So depende. We will see kung magkaroon din tayo ng increase dito sa Alberta. So now, British Columbia, it's $16.75 an hour. Siya ngayon, so which is kaka-increase niya lang this year ha. And then next year, by June 1st of 2024, magiging $17.75 an hour na siya. So that's estimated. And then sa Quebec naman, so from $15.25 an hour, so the estimated increase will be $16.25 an hour. So that's gonna be on May 1st, 2024. And then Nunavut, so from $16 an hour, ito same as Alberta. So to be discussed, pero ito mas maganda sa Nunavut, 'di ba? Meron silang target date ng increase. Yung pag-uusapan na lang is kung magkano yung increase. So dito sa Nunavut, magkakaroon sila ng increase by April 1st, 2024 pero not yet determined kung magkano yung magiging increase from $16 an hour. And then the Northwest Territories,
from $16.05 an hour, magiging $17 an hour siya by September 1st, 2024. And finally, Yukon, so $16.77 an hour siya. And ang estimated niya na by next year, April 1st, ay $17.50 an hour. So, yan, malalaki na yung mga target na minimum wage nila dahil nga they have to keep pace with the growing or rising inflation. So, kailangan na rin humabol ng mga sweldo ng mga manggagawa kasi nga masyado nang mahal ang bilihin para rin maka-afford din syempre yung mga minimum wage earners na mga basic necessities sa buhay like pagbabayad ng renta, pagbili ng mga pagkain at pagbabayad ng bills. So yan, kailangan ng keep up sa rising inflation. So kindly take note ito since ako ay nasa Alberta guys. So ito lang yung actually walang expected date ng increase. So note that Alberta is the only province left to increase minimum wage in the province kasi nga walang date kung kailan magi-increase and kailan ba and magkano ba. Kasi yung huling increase pa ni Alberta is 2018 pa. Guys, 2023 na, hindi pa nag-increase. Unlike si British Columbia and si Quebec, kaka-increase lang yan ngayong 2023 and in fact, by 2024, mag-i-increase na naman sila. So, it depends talaga per province and in fact, yan, Alberta has not increased their minimum wage since 2018. Although we still have to understand the government hindi naman ganun talaga kadali or basta-basta na lang mag-impose ng increase ng minimum wage kasi although it will be beneficial sa workers, they have to balance it out sa mga employers. Kasi syempre, if ikaw ay employer and mahal na ang ipapasweldo mo sa workers, pwede kang mabankrupt later on kasi nga hindi na enough yung pumapasok na money, lahat palabas na because of the high minimum wage. So, yan nga, yung government of Alberta siguro talaga is binabalance yung rights ng manggagawa at ng mga business owners. Given this minimum wage na diniscuss natin and by October 1st, diba, magkakaroon tayo ng increase in minimum wage sa 6 provinces. So, ano ba yung magiging top 3 provinces na when it comes to minimum wage? Kasi pwedeng it can help you decide later on kung saan kayo mag-work. So, first on the list natin is Yukon. So, that's $16.77 per hour yung minimum wage nila. And then the next on the list is British Columbia, which is $16.75 an hour. And top 3 is Ontario, $16.55 per hour by October 1st. So ito yung top 3 provinces natin. Pero kung iisipin mo rin kasi, mataas yung minimum wage nila because these provinces have higher cost of living. So yan, depende rin yan kung gusto nyo ng high minimum wage pero on that area then higher cost of living. So province naman with the lowest minimum wage by October 1st among the provinces here in Canada is Saskatchewan, which is $14 per hour. Pero yun nga, Saskatchewan has a lower cost of living naman compared to other provinces. So it's very important then to do your research. Hindi lang tayo dapat ma-attract sa value ng minimum wage ng province na isa-select natin. Dapat i-consider din natin yung cost of living kasi syempre tumatanggap ka nga ng mataas na minimum wage pero babawian ka naman sa panggastos mo or sa cost of living mo on that province. So again, congratulations guys sa mga kababayan natin na empleyado o workers dyan sa 6 na provinces na nabanggit natin na magkakaroon ng increase sa minimum wage. So malaking bagay na rin yun guys, no? Pangbayad ng bills or pwedeng makatulong din sa pangbayad ng renta which is super mahal as of today. So, yun. So, kami ay mag-hope din dito sa Alberta na sana soon din, di ba, magkaroon din kami ng increase sa minimum wage. So, yan, maingay na ang aking baby and nagkalat na sa kanyang area at laruan. So, yun guys, again, thank you for watching on this video. If you have not yet subscribed, please do subscribe din and click nyo rin po yung thumbs up button kasi makakatulong po ito sa aming channel. And yeah, if you have any questions, just comment down below.
And yeah, thank you for watching, guys. Bye. Bye.